Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng karyoka. So hindi ko na po sa inyo pinakita yung pag-harvest ng kamuting kahoy at saka pagbabalat kasi syempre basic na yon. So ngayon ginagadgad na natin gamit yung cheese grater tapos pipigaan natin siya kasi yung mga katas na yan kapag ka naisama natin sa pagluto ay mapait po yan. So, pipigaan ko po yan pero hindi ko naman super pigang-piga. Yan, inano ko lang sa katsa kasi mahirap pala siya pigain pagka walang katsa. So, ayan, ganyan na lang kaliit yung ating 4 na pirasong kasaba. Actually, dyan lang po yan sa tanim namin kinuha. So, libre lang ito. Ito naman po ay napakakonti lang ng kailangang ingredients. So, pwede nyo po itong pang negosyo. Pwede nyo pong pagkakitaan. Sa panahon ngayon, mahal na yung ganito kasi mahal na din yung kasaba. So, naglagay lang ako dyan ng konting asin. At syempre, asukal na din, maglalagay din tayo. Diba? So, iba pa yung mamaya na pampatamis. Iba pa yung ilalagay natin. Kasi maganda yung pag kinagat nila, matamis pa rin. Pero mamaya ay tatamisan pa rin natin to sa caramelized na sugar. So, ayan, haluin lang natin para naman ma-distribute ng maayos yung tamis. Pagkatapos ay bibilog-bilogin natin. Ayan, pag ipapaninda po, kailangan nyo pa ng stick para tusukin itong mga to. Pero since kami naman po ay merienda lang namin, ay di na po ako gagamit ng stick para tusukin sila. Yan, bilog-bilog lang ng katamtamang laki para mabilis maluto kapag pinirito. Kasi ito po ay ipiprito natin. So, pwede rin pong gawing ganito yung bigas na malagkit. Pwede rin yun. So, ngayon ay magpiprito na tayo. So, kailangan po ng medyo madaming mantika para sa pagpiprito nitong mga ginawa nating karyoka. Ayan, kailangan lang natin tong gawing golden brown. Para masabi nating luto na, dapat golden brown na siya. Ayan, dahil nag-golden brown na siya at malapit nang maluto, idinagdag ko na po dyan yung sugar. Ayan, kusa na lang yan kakapit dyan sa mga bilog-bilog natin. At kapag kumapit na, that's the time na luto na po. Pwede namang prituhin mo lang muna yan, tapos i-caramelize mo yung sugar. Pero nilagay ko na dyan para sabay-sabay na silang kumapit doon sa bilog-bilog natin. So, ayan. Kita nyo ba? Kumapit na yung mga sugar. Unti-unti na nating tatanggalin yung lahat. Iaahon na natin sa mantika bago pa ito masunog ng tuluyan. So, ang ganda na ng kulay niya. Napaka-perfect ng pagkakaluto. Diba? So, napakabilis lang po gumawa ng merienda. Kung meron kayo dyan available na kamuting kahoy, itry nyo na po ito. Pwede nyo rin pong pang negosyo, tutusukin nyo na lang ng stick, barbecue stick, o kaya naman banana cue. So, ito na po ang ating finished product.